Formar! Carguen! Apunten! Consumatum est. Aray, mahal ko! Manganganak na ata ako! Aray! Manganganak na ata ako! Aray! Ah! Chudora! Aray! Mahal ko! Humiga ka muna. Pasano! 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 Ano mo yun, Tatang? Tawagin mo na ang kumadrona. Sige ho, Tatang. Kasabay ng aking pag-iyak ay ang pagdaing ng aking ina sa hirap ng kanyang sinapit sa pagluluwal sa akin. Pagkaraan naman ito ay ang labis na pagkasabik ng aking ama na ako ay kanyang mahagkan at mailagay sa kanyang mga bisig. Sinong mag-aakala na sa aking pagsilang ay nailatag na rin pala ang magiging kapalaran ng ating bayan. Sige, anak. Iyong basahin ang alpabetong tanong. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling, anak. Sadyang napakatalino mo talagang bata. Walang duda. Sa murang edad ko pa lamang ay nakitaan na agad ako ng aking inay ng aking katalinuhan at malaking potensyal. Siya ang nagsilbi kong guro sa pagbabasa, pagsusulat at iba pa. Siya ay isa sa mga pangunahing individual na nagmulat sa akin sa mga kaalamang dapat kong matutunan sa ating mundo. Anak, alam mo na ba ang kwento ng batang gamu-gamu? Hindi pa ho, pero gusto ko hong malaman. Sige. Pinagsabihan ng inang gamu-gamu ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog. Ngunit, hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak na gamu-gamu sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Pepe, huwag mong tutularan ang batang gamu-gamu. Lagi kang makikinig sa akin na iyong inay upang hindi ikaw mapahamak. Ngunit nanang, ako ho ay bata at matapang. Kung nais ko ho bang malaman ang mga bagay-bagay, kailangan ko po bang mamatay kagaya ng gamu-gamu? Pagkalipas ng ilang mga taon, napag-isip-isip ng aking ama na ipasok na ako sa paaralan at ipadala sa binyan upang nang sa gayon ay doon na muna ako manirahan at mamalagi nang ako ay makapag-aral. Kinakailangan ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan, mahal ko. Ngunit mahal, alam mo namang sakitin ng ating anak. Nabatid ko sakitin ng ating anak, pero nabatid ko rin masasanay at mas lalo pang lalakas ang kanyang katawan sa pag-aaral. Pasano!
Tawagin mo ang iyong kapatid na si Pepe para dun muna siya mamalagi at mag-aral sa Pinyan. Sige ho, Tatang. Sa aking pag-alis ay hindi mawawaglit sa aking isipan ang nakababata akong kapatid na si Concepcion. Malapit kami sa isa't isa. At sa lahat ng babae kong kapatid ay siya ang aking pinakamamahal. Ngunit sa kasamang palad, si Concha ay pumanaw sa murang edad. Sa edad niyang 3 taong gulang ay binawi na siya sa amin ng Panginoon, sanhi ng isang sakit. Labis akong nalulungkot sa kanyang pagkamatay. Iyon ang unang beses na lumuha ko dahil sa lungkot at labis na pagmamahal. Gabayan mo ako, Concha, sa pagtungo ko sa Binyan. Hanggang sa muli, aking kapatid. Paalam. Sa aking pagtungo sa panibagong mundo, ay aking nasilayan ang pagmamalabis, pang-aabuso at panghalipusta ng mga Kastila. Labis na nakababahala at maging ang mga prailing inosente at walang sala ay kanilang ipinapadakip at ipinapapatay. Si Padre Mariano Gomez na ipinaglaban ang mga karapatan ng paring Pilipino. Si Padre Jacinto Zamora na nakisama sa pagpapangangampanya laban sa pang-aabuso ng mga Kastilang praile. At si Padre Jose Burgos na nagtaguyod ng reformang eklesyastikong pabor sa pagbibigay kapangyarihan sa mga katutubong kleriko. Ang 3 paring martir Itong 3 praile na pinaratangan at pinapatay sa ating lipunan, kaya dapat natin silang parusahan. namatay sila sa mga kasalanang hindi naman nila ginawa. Dito na nagsimula ang paghimagsik ng aking pluma laban sa mga katiwalian ng gobyerno ng mga Kastila. Dito namulat ako sa pakikibaka. Walang sino man ang karapat-dapat na pagdaanan nito. Sa pagtatapos ng pag-aaral ko sa Binyan, ay sumambulat sa akin ang balitang hinuli at ikinulong ang aking ina. Ito ay dahil sa paratang ng kanyang hipag na kasabot raw sila ng kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtatangkang siya ay lasunin. Simula noon ay nawalan na ako ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Pepe, hindi mo na maaaring gamitin ang apelidong merkado. Ano kuya? Bakit naman? Sapagkat ito'y mapanganib. Hindi ko maintindihan. Anong panganib naman ang nag-aantay sa akin kung merkado ang gagamitin kong pangalan? Pepe, naghihiganti na ang mga demonyong Kastila sapagkat sabi nila tayo malapit kay Padre Burgos. Eh kung ganun, anong ngalan na lamang ang aking gagamitin? Rizal. Rizal ang gagamitin mo, Pepe. Ikaw na si Jose Rizal. Buenos dias, mga ginoo. Maupo kayo. Maraming salamat, Nini, at magandang umaga. Anong pakay ninyo? Narito ang aking mabuting kaibigan na si Pasiano at ang kanyang kapatid na si Jose.
Nais namin na siya ay makapasok sa napakagandang institusyon na ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na namin maaaring tanggapin ang ginoong ito. Sa kadahilan ng una, siya ay lumampas na sa nakatakdang araw ng rehistrasyon ng universidad na ito. At ikalawa, tila ba'y ang wangis niya ay isang patpatin para sa kanyang edad? Paumanhin, Binibini, ngunit nakatitiyak ako na ang batang ito ay magaling, matalino, at makakapagbigay ng dangal sa universidad na ito. Kaya kung maaari, nawa ay matanggap niyo siya. O siya. Naniniwala at nagtitiwala ang sa'yo. Ngunit, bigyan mo ng katarungan, lalo na ikaw, ang universidad na ito. Masusunod, Binibini. Maraming salamat. Maraming salamat. Mag-ingat kayo. Maraming salamat. Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang sobre saliente o ang matataas na marka sa aking mga adhikatura. Ito ay dahil sa aking kagustuhan na makabawi at matuwa sa akin ng mga taong nagbigay daan sa aking pag-aaral dito sa Ateneo. Bukod pa rito, ay nais kong matuwa ang aking ina na nasa pihitan noong mga panahong iyon. Sa aking pag-aaral ay hindi ko inakalang hindi lang matataas na mga marka ang aking masusungkit. Dahil dito ay akin ding nakatagpo ang isang mahinhin at kaakit-akit na dalaga. Siya ay si Leonor Rivera. Ang kanyang mga sulyap ay siningning ng mga tala sa langit. At ang kanya namang mga ngiti ay singkinang ng sinag ng araw sa umaga. At doon na nga nagsimula ang tamis ng aming pag-iibigan. Alam mo ba, Leonor, hinihiling ko sa bathala na hindi na tayo mawalay sa isa't isa. Sapagkat hindi ko kayang tigilan ang aking pagmamahal para sa iyo. Paano yun, Rizal? Pag nalaman ng ibang relasyon natin, anong gagawin natin? Bahala na. Basta ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Ngunit hindi pala lahat ng mga kwentong pag-ibig ay may magandang mga katapusan. Ito ang lihim nating kasunduan. Pupunta ka na Europa at mag-aaral ka ng medisina. Ano, kuya? Ako? Pupunta ng Europa? Bakit? Ba't hindi na lang kayo? Makikinabang ka dun, Pepe. Hindi, kuya. Paano yung pag-ibig ko? Paano si Leonora? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Paano ang ating bayan? Hindi, kuya. Tingin mo papayag ang nanangatang tatang? Ako ang bahala sa kanila. Pupunta ka na Europa, malalaman na nila pag nasa Espanya ka na.
Habang ako ay nasa Europa, naging parte ako ng kilosang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin naisulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noli Me Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Filipinas. Gayunpaman, ay maraming kopya na ang naipalimbag at naipasok sa ating bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan, tinatapos ko ng maisulat ang El Filibusterismo. Punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sa aking pagdating sa Pilipinas, naitatag ko ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa mga kaharasan at kawalan ng katarungan sa ilalim ng pangangalaga ng mga Kastila. Kasunod nito ay ang pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal ng mga mamamayang Pilipino sa ating bansa. Sa aking pamamalagi sa dapitan ay may iba't iba akong naisulong na plataporma sa panggagamot at pagtuturo. Sa panahong ding ito ay aking nakilala ang isang binibining natatangi ang ganda. Good day, Doctor. Good day na. I heard you're a great doctor. Can you help my stepfather in his eye condition? Yes, I'm a doctor and I can definitely check your father for his eye condition. Josephine Bracken ng kanyang ngalan. Tumungo siya sa aking klinika upang kumonsulta ukol sa kondisyon sa mata ng kanyang ama. Laking gulat ko na lamang nang ang puso namin ay tila ba naging isa. Sapagkat kaming dalawa ay nahulog na at unti-unting napaibig sa isa't isa. Maaari ko bang padaanin itong musikang galing sa'kin? Huwag sanang iwasan ng tingin, hayaan ng puso'y lambingin. Nais lang naman masilayan ang iyong tinig at kagandahan. Ako naman sana'y pansinin, hayaan ng puso mo'y haplusin. Ano bang kailangan ko para makamit ang oo mo? Kung nagdududa na masaktan ka, pangakong hindi-hindi. Jose Cutacio Rizal Mercado y Alonso Redonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikisangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre, 1876 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan.
ang sinapit ng iyong kapalaran. Hindi ko kaya, anak. Nawawala ka. Hindi kaya ni Inang. Inay, patawad mo. Ngunit ito ay isang sakripisyo para sa inang bayan at para ho sa inyo. Hindi ko na ho kayang tiisin ang pagmamalupit ng mga Kastila sa ating bayan at sa mga kapwa ko Pilipino. Patawad, Inay, sapagkat gaya ng gamo-gamo, kailangan kong tumungo sa apoy para sa bayan. Tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Binibining Josephine Braco? Opo, Padre. Ikaw naman, Binibining Josephine Braco, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Ginoong Jose Rizal? Opo, Pantay. A formar! Carguen! Apunten! Consumatum est. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag